Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kapan Sagittarius. This reading is for you, August 1 to 8. Tingnan natin. Vice versa tayo, general reading. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga gusto magpa-personal reading, sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng may devil ka. Kung gusto mo ng energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, is lalagay ko dyan sa screen yung aking FB, i-message nyo na lang ko para sa details, o pumunta kayo sa aking YouTube channel description below, or sa pinaka-YouTube na dyan yung link ng aking FB para dyan nyo na lang kuhanin para hindi rin kayo ma-scam kasi may nagagaya sa akin. Ingat kayo. Okay, tingnan mo natin Sagittarius. Okay. May sitwasyon na magkakaroon na ng pagbabago sa buhay mo. Congrats. Kung nahadon sa point na may mga difficulties o may hindi magandang nagaganap o nangyari sa iyo this time, ang nakita ko sa dito is magkakaroon to ng pagbabago sa buhay. Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, ano to eh? Siguro nasa 2 to 3 days, weeks, or months. Pwedeng sa iba, this is a year, no? Sa iba sa inyo. Or before ending of this year. Maybe October, November, ganyan. Sa iba sa inyo. Andito yung point na magkakaroon ka daw ng disappointment or may mga lungkot ako nakikita sa iyo. Or pwede rin kasi na magkakaroon ka ng mga reminiscing from the past, good or bad man yan, o kaya naman is may mga marirevisit ka na sitwasyon sa buhay, ganyan. Or pwede rin na doon yung point na may mga nangyari noon na muling mangyayari muli ngayon sa iba sa inyo. Parang mauulit sa iba, ganyan. May mga pangyaring mauulit muli, no, na doon sa point na iyon. Sa iba sa inyo is kayo daw is tatahak ng bagong direksyon sa buhay. Ibig sabihin, is may mga sitwasyon na magsasucess, may mga sitwasyon na matatapos sa iba sa inyo, yun ang nakita ko dito, at meron ka daw kahilingan na marireceive, or may kahilingan, or may reward na magaganap sa buhay. Magiging busy yung iba, or pwede na doon sa point, may mga multitask o multiple priorities kayo na gagawin. Handito rin yung point na maaring busy, or magiging busy yung iba. No, siguro within 2 to 3 days, weeks, or months man yan sa iba sa inyo. Magkakaroon ng pagtatapos. May magtatapos sa cycle ng buhay mo. Nahandito yung transformation na magaganap o mangyari, or nahandito yung point na may mga mag-open na door para sa iyo. May mag-open na mga door, may mga opportunity na darating, yun. Mauulit yung nakaraan sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may mga parang mayroon kang aayusin, parang may gusto kang ayusin o may aayusin ka na isang sitwasyon na na-stagnant or na-stuck or may gusto kang ayusin something. Yun na nakita ko sa'yo dito. Matagal na to actually, no? Sa iba dito, matagal na to o matagal ng ganito na gusto mong maisaayos o gusto mong iayos, maaari na doon sa point na yun. May tao rin na magpuput boundaries. Maybe you putting boundaries or may tao na may magpuput boundaries pagdating sa iyo. Meron ako nakikita na may tao, kilala mo siya? May tao kasi itong tao na to matagal na tong makasarili at sakim. Yun na nakikita ko ha. Sa iba naman sa inyo is sinungaling ito. Nahandito rin yung point na may tao na may masamang pakay sa'yo. May tao na may dark thought sa'yo eh. Isa, dalawa? Sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko dito. And then also, is within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, sa iba, is there's a blessing coming sa iyo. Sa iba dito is renewal or abundance. Sa iba naman is opportunities ito or mga bagong idea sa buhay. Or sa iba naman is kasiyahan. Nandun sa point na yun. Sa iba, fullness kasi parang alam mo yung totally happiness, no? Na mangyayari o mag-aganap sa iba sa inyo.
Yun na nakikita ko sa iba. Pwedeng sa iba sa inyo is may mga birthday celebration na magaganap o mangyayari. Pwedeng na doon sa point na yun. Sa nakikita ko dito, merong may taong aamuhin ka. Hindi ko alam kung kakausapin ka ba niya or aamuhin ka niya kasi mahihingin siya sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Anak, dito mo na anak. Yun ang sabi dito. Ang gameme. Ang cute ng anak ko. Ano ba yun? Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Sagittarius. Hoy, yan. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo, medyo naglolo kasi yung energy ng iba, no? Pwede magkakaroon ka ng disappointment sa isang taong mas bata sa'yo. Pwedeng ganun sa iba sa inyo, or pwedeng sa iba sa inyo is sa isang lalaki, or pwedeng sa taong malapit sa'yo. Ganyan. Andito yung point of medyo moody kasi yung situation no? So, nakita ko dito. Sana wala kayong sakit. Okay? Pwedeng iba kasi dito is may sakit kayo or pwedeng pagod kayo, masama pakiramdam mo, ganyan, nagiging moody, o kaya is merong mga painful na mararamdaman o may mga makakausap ka o may mga communication o mga magaganap o mangyari na makakaramdam ka ng lungkot, painful, mga ganyan, no, o depression, stress, ganyan, o may mga heartache situation. May trabaho ka ba? Sa iba sa inyo, sana lahat kayo may trabaho. Okay? Sana lahat kayo may trabaho. Sana lahat din kayo may ipon. Okay? Ang nakita ko dito, or hindi man is kailangan nyo pahalagahan at kailangan nyo mag-ipon. Okay? Para pag dumating yung time na yon, di ba? Pahalagahan nyo yung meron kayo. Yung trabaho nyo, mag-save kayo ng money, yun lang mapapayo sa inyo. And then also, is merong situation kasi there's a miss of chances na nakikita ko sa'yo dito Parang may mamimiss ka na situation. Yun ang sinasabi. Hindi ko alam siguro hindi ka magmo-move, baka nagpaplano ka lang pero hindi ka naman nag-a-action. Pwedeng nandun sa point na yun. Yun. Or pwede rin naman na naku, sana naman lahat kayo magtrabaho. Pwede naman kasi na may conflict pwedeng magkakaroon ka ng conflict situation, ganyan, o may makakaaway ka, magkakaroon ka ng disappointment, pwedeng na-disappoint na yun. May mga unexpected na pwede maganap sa'yo. Sana wala kayong sakit basta kung may sakit kayo at nararamdaman kayo, i-remedy nyo kaagad. Mga ubo, sipon, lagnat, o someone who's connected sa'yo, baka may sakit, o baka naglo-low energy ka, i-remedy mo kaagad niya para hindi rin lumala, Pero kung may sakit ka na talaga, i-maintenance mo, Huwag mo makalimutan. O pwede rin sa iba sa inyo is may taong mahalaga sa buhay mo na totally may sakit siya. Ingat na lang siya. No? Parating. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is lalaya ka daw sa sitwasyon mo. O may mga may freedom May darating na freedom sa iyo o may mga bagay o iniisip ka na sitwasyon na gusto mong lumaya doon. Ganyan, na doon sa point na 'yon. No? Ay, may tao nagsisinungaling. May tao nagsisinungaling. Someone's hiding. Or ako nakikita. Or may tao magsisinungaling o nagsisinungaling. Taong malapit sa ito. Or pwedeng nakakausap mo na to or nakausap mo na to.
Yun ang sabi. Sa iba naman sa inyo is tatahak daw kayo ng bagong journey sa buhay nyo. Yun ang sabi. Sa iba sa inyo ha. May babae? May makikilala ka daw bagong babae? May makikilala ka daw? Pwede ito is related sa trabaho sa iba or may yun na nakita. Basta may makikilala ka daw na bago. Sa iba naman sa inyo is meron ka daw idea na i-pursue mo daw yun. I-pursue mo siya. Kasi magsasucess siya. Pwede may mga new project o may mga new pursuing situation, idea, ganyan, o creation na gagawin. Yun. Pero parang pinag-iisipan mo pa. Kasi magkakaroon ka daw ng choices dito. Pag-isipan mo maigi kung magkakaroon ka ng choices. Sa iba naman sa inyo is merong babaeng makikipag-usap sa iyo or magkakaroon ka ng connection sa isang mother figure. Ikaw ang kukonect sa kanya or siya ang kukonect sa iyo. Yun, vice versa. Andito rin yung point na wait. May tao? May taong nalulungkot? May taong nalulungkot? Or maaari magkakaroon ka ng disappointment sa isang lalaki. Or sa iba naman dito is may taong nalulungkot na kokonek sa'yo. Yun ang sabi. Sa iba naman sa iyo, sa iyo, may may sitwasyon daw na malilito ka. Yun ang nakita ko. May mga sitwasyon o pagpaplano na maaring malito ka. No, or maybe may dalawang sitwasyon ka sa buhay mo na pag-iisipan mo na gusto mong makamit or mag-success yon. Or gusto mong i-pursue sa iba. Yun ang nakita ko. Sa iba naman, mag-focus kayo sa painful na sitwasyon or may mga frustration na pwedeng maganap o mangyari sa iyo. Or kaharapin mga ganong sitwasyon. Yun ang sabi dito. Ingatan mo na lang yung tiyan mo. Masakit ba tiyan mo o bandang gitna ng tiyan? Ay, bandang gitna ng katawan. Yun ang nakikita ko dito. May mga painful akong nakikita kasi. Hindi ko alam kung ikaw or someone who's connected sa'yo kasi andito rin yung ibang tao. Yun. Alagaan niyo yung sarili niyo ha. I-remedy niyo kaagad. Kung may mga sakit kayo, i-remedy nyo, magpagaling kayo bago pa lumala. O yung mga maintenance, nasa bandang gitna siya. Dapat iwasan. Sana walang ma-confine. Ha? Sana walang, may nakita kasi akong hospital, doctor, confine, or paralyze. O baka check up lang din siya no, sa iba. Or check up, maintenance, baka needed, ganyan. Sana hindi kayo lahat. Sana wala. Minsan may pagkaano rin yung salita ko eh. Dapat iwasan. Hala! Di ba dalawa na yan? Magbingo ka na naman sa Gitarius. Bibingo ka na naman. Aba, may nagpa-black magic sa'yo. Alam mo, may tao nag-iisip, gagawin niya ang lahat para pabaksakin ka. Or may taong nagba-black magic, palipad hangin. May tao na, ano yung nagawa nito? Hindi ko alam kung ano ginagawa niya. Parang may ginagawa siya sa'yo eh. Dito sa sitwasyon eh. Hindi ko alam kung, ano to, picture? Hindi ko alam kung bulong ito or may ginagawa siyang may patubig pa siyang ginagawa na sinasabi. Tapos iba usok, iba dito salita. Ingat. Ang dami ng masamang tao ngayon ah. Asin-asin nyo ha, palagi ko sinasabi sa inyo yon. Okay, dapat mong iwasan syempre yung devil. Umiwas ka sa tao na 2 or 3 sila. Umiwas ka. Ay, 3 nga oh.
Baka dito, iba dito marami to. 3 or 6, 5, ganyan. Okay, umiwas ka sa mga situation na toxic. Relationship, tao, place, trabaho, o ano man yan. Yung sa tingin mo is hindi ka mag-grow doon. Sa tingin mo na mahihirapan ka doon. Sa mga tao, umiwas ka sa mga pagsisinungaling, sa mga controlling, sinungaling, mga taong makasarili, sakim, mapanghinaan ng loob, iwasan mo. Siyempre, yung be idealism and be creative, ganyan. Siyempre, umiwas ka sa mga bad habit, ha. Yan. Ibig sabihin kasi dito, may mga bagay daw na kailangan mong baguhin. May mga bagay daw na kailangan mo i-progress at may mga bagay daw na kailangan mo i-move forward yung mga plano na yon. Kumbaga, kailangan mo mag-explore. Kumbaga magbigay ka ng effort talaga sa sitwasyon mo o sa mga bagay para mag-success ito kasi mag-success siya. Kaysa sa mas stagnant ka, 'di ba? Nandun sa point na 'yon. And syempre, take it action syempre. And kailangan mo daw maghanda. Hindi ko alam bakit. Naghahanda ka ba? O parang may paghahandaan ka? O kailangan maghanda? May sinasabing ganun. And then also, iwasan mo yung mga taong disloyal, yung pwede kaka-depression mo, ganyan. Yung mahata ka ng ma-let down ka ng sitwasyon, mawalan ka ng pag-asa, ganyan. Iwasan mo magkaroon ng self-doubt sa sarili, pagsisihan yung mga natapos na, yan, o mga bagay na pwedeng pagsisihan, iwasan mo yun. Syempre, bago pa mangyari yun, syempre, ano yun, sa bagay, nasa huli talaga ang pagsisisi. Pero syempre, gawin mo na bago mangyari, kaysa ganap yun. Halimbawa, sa pera, 1,000 lang yung pera mo, di ba? Tapos, pang isang linggo mo pa yon tapos may nagustuhan kang bilhin o binili mo o di magsisisi ka, sana hindi ko lang pala to binili ngayon, sana may pagkain ako. Yung mga ganun sitwasyon, di ba? Think din, di ba, na doon sa point na yun. Iwasan mo mahata ka ng nakaraan, iwasan mo yung mga sitwasyon na magkaroon ng blockage, panghinaan ng loob, at syempre, yung mga pwedeng ika-disappoint sa buhay. Yan. O yung mga taong madi-disappoint ka, umiwas ka na. Okay? Frustration, yung iwasan mo. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sino man itong love na to? Mga anak naghihintay. Anak, hindi pa tayo tapos eh. Love. Uy. May good news ka. May good news na darating sa'yo. Uy! 3 na to! Tawa ako sa'yo, ha? Wow! Congratulations! Loka ako sa'yo. Bingo! Okay. Wala ka bang trabaho? Mag-ingat ka sa pera mo, ha? Ingat sa pera mo. Mag-save ka ng money. May pagkakagastusan ka. Okay. Kung kayo is single, may taong matagal mo nang kakilala. Pero mag-ingat ka sa kanya kasi sarili lang din niya iniisip niya. Itong tao na to is hindi ka naman niya gusto. Pero kasi gusto niya siguro kasi basta sinungaling siya. Pinaka the best. Yun. Mag-ingat ka na lang sa kanya. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng paghihiwalay, nagkaroon ng pagle-let go no? Nagkaroon ng pagle-let go kasi nagkaroon siya ng iba din sa iba sa inyo. Either may nag-offer sa kanya o nagkaroon siya ng attraction sa iba o pwede rin nagbisi-bisihin kuno siya, di ba, na doon sa point na yon. Yun. Sa iba dito matagal na rin to. Sa iba naman siguro kung bago pa kayo, di ba? Pero ang sabi niya kasi dito, itong taon na to is kung matagal na kayo itong taon na to is stuck to sa ngayon o may nangyaring sitwasyon sa buhay niya na hindi nagiging maganda. Yun, kung bago pa lang kayo is gusto niya pa ng another one more chance sa'yo at gusto niya kausapin ka. Pero nando siya sa point of thinking of rejection. Pero they still spying you. Kahit sa matatagal na, bini-spy ka pa rin ito or tinitingnan niya pa rin yung mga kung may social media ka, ganyan, kung ano mga social media mo, yan. O pwede nagtatanong-tanong siya sa mga kakilala o same mo, ganyan.
naghahanap siya ng information, yun na nakita ko sa iba. Sa iba naman sa inyo is, kung kayo is walang nasa third party relationship. Kung kayo is nasa third party relationship, andun yung point, alam mo yung point na pwedeng iba sa inyo, yung parang gusto mo nang mag-let go. Parang sobrang pagod na pagod ka na, pero sa iba sa inyo, parang hinahanapan mo pa talaga kung talagang meron siyang ibang kakates, karelasyon, o kakalaguyo. Kanyan, sa iba sa inyo. Pero sana wag ka naman, hindi ikaw sana yung third party, Yun na nakikita ko dito. Yes, may third party. Mararamdaman mo naman kasi may boundary siya, di ba? May siya, di ba? May mga siya sa'yo. Matagal na to. Matagal na to, as in. At saka siya hindi siya, madali kasi siya maakit. Itong taon na to. Yun ang nakikita ko dito. Madali siya maakit. Hindi siya marunong hindi siya marunong, mahina siya. Ganun. Yun ang nakikita ko sa kanya. Pagka naramdaman niya yung tao is mabait sa kanya, go siya. Ganun siya. Kung kaya yung parang sa tingin niya is medyo attractive. Basta madali siya ma-attract. Or kapag nakita niya at attractive yung tao, bibigay niya yung something, o bibigay niya yung yung gusto ng tao, ganun. Yun. Tsaka matagal na tong ganito to. Or pwedeng matuksuhi lang talaga siya. Well, choice mo na to, no? Kasi is iba sa inyo, stuck kayo. Yan nakita ko dito. Tsaka nararamdaman mo na rin naman, di ba, na nare-reject ka. Hindi na rin kayo nagkakaintindihan. Di ba? On and off yung situation na to eh. Kung kayo naman is walang third party relationship, kung wala kayong third party relationship, ang nakita ko sa inyo, sana walang may sakit lahat, Pero, ang napifeel ko kasi dito sa sitwasyon mo, is isa sa inyo, either may sakit, or masakit yung mga kalamnan, buto-buto, kasukasuan, or may nararamdamang pain. But still, nahandoon yung pagmamahal ng nakikita ko dito, ready to fight siya pagdating sa iyo, ginagawa naman niya, alam mo yung sitwasyon na kahit nahihirapan siya, tinatry naman niya yung best niya to improve this connection, to improve yung mga bagay, maibigay niya yung excitement sa'yo, maibigay niya yung hiling mo. Yun nga lang, may blockage sa kanya. Siguro, is hindi lahat kaya niya pang ibigay sa ngayon. Pero, devoted naman siya pagdating sa iyo. Minsan, nakakaroon siya ng dissatisfaction sa sarili kasi minsan hindi niya maibigay yung dapat na ibigay sa iyo. And you need to understand na lang yung sitwasyon na yun, sa nakikita ko dito. Yun. Ako nakita sa kanya. Dito. Pwedeng maibibigay siya sa'yo? Or maibibigay ka sa kanya? Yun ang nakikita ko dito. So, basta nyo, may-aring LDR kayo, or kung nagkakilala lang kayo sa social media, ingat ka na lang. Your money, trabaho, Sagittarius. Okay, sa mga walang trabaho dyan. Sa mga walang trabaho dyan, pwedeng nando sa point na may taong tutulong sa'yo para mag-ibang bansa or mag-iibang bansa ka. Pwedeng sa iba sa inyo, nasa ibang bansa kayo. Yun ang nakikita ko. Mag-action kayo. Sa iba naman sa inyo is kung may trabaho ka naman, kung may trabaho ka is nakikita ko naman na may mga pagtutulungan. Pero alam mo, may mga issue. Alam mo, may mga past issue pa ako nakita dito, situation. Kasi there's a group of person ako nakikita na maaring yun yung mga tao na hindi ka gusto. Diba? O yung yun yung mga tao na may mga nasasabi sa'yo. Ganyan. Yun na nakita ko sa iba sa inyo. Or pwede rin sa iba sa inyo is may mga problem when it comes to your work. Ganyan. Or may mga unfinished business. Ganyan. Yun na nakita ko dito. Sa iba naman, pero doon naman yung pagtutulungan ng iba. Yung iba naman pagtutulungan ito. Ganyan. Sa iba sa inyo. Sa pera mo,
Sa pera mo, nagkakaroon ka ngayon ng controlling pagdating sa pera mo. More on patient ka. Ibig sabihin, um, siguro kung pagdating sa pagtulong o kaya pagdating sa paglabas ng pera, mas control ka ngayon, ano? Mas nagiging patient ka. Yun nga lang, siyempre, sometimes kasi hindi mo may iwasan na pag may humingi sa'yo, magbibigay ka talaga. Nando sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is may mga utang pa, no? Pwedeng may mga utang pa na hindi pa totally bayad sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Sana lahat kayo bayad na. Sana wag na lang kayo magpautang. Siyempre, unahin niyo rin yung sarili niyo dito, no? Sa iba sa inyo. Magsasucess ba, ate? Magsasucess daw yung pera mo as long as kaya mong i-manage talaga siya. Kung mababayaran mo yung utang mo at kung wala ka namang utang, iwasan mo na lang siguro yung mas, hindi ko sinabi wag kang tumulong, ganyan. Magkaroon ka lang ng controlling pagdating sa pag-manage ng pera mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun lang ang masasabi ko. Yun. Kumbaga, maging aware ka rin. Maging aware ka, mag-action ka. Ganyan. Yun ang sinasabi dito. Andi naman yung confident mo dito no? Andi yung pagiging leadership na nakikita ko sa'yo dito kasi kaya mo i-achieve yung gusto mong ma-achieve. Yun naman ang pinaka-the best sa'yo kasi yung mga manifestation mo, tsaka yung dinidesire mo, nakakamit mo siya. As in, nakakamit mo siya. At mas may darating pa na mga bagong opportunity na may darating pa sa iyo. Tandaan mo palagi na si universe is palaging nakatingin sa iyo. May darating pa ng mga offer sa iyo. May magkakaroon ka pa ng choices in life para mas lalong mapalago yung sarili mo o yung trabaho mo o yung kaperahan mo. Yan. Mag-ingat ka na lang sa pera mo basta sa kasi medyo ang nangyayari kasi sa pera mo minsan good, bad, ay parang ganun. Okay, hindi okay, okay, hindi okay, ganyan. Yun ang nangyayari sa'yo. Ingatan mo na lang. Arigato namaste, God bless.